kurbada mga lodi. Dahil alam nyo na, araw ng linggo ngayon, akyat tayo. Araw ng linggo ngayon, akyat tayo dito sa Marilaki. Ayan o. Nakagala. Tuwa si Galera, parang ngayon lang siya nakagala. Alanganin na pasok niya, kurbada na yun. Sige. Laban lang ng laban. Hanggat buhay pa, laban lang ng laban. Nasa ano na talaga tayo ngayon, public racetrack. Ayan pa. Uy, saan papunta? Ang lupit mo, pasalubong ka sa kabila. So, what's up mga lodi, no? So, yan makikita nyo. So, pasensya na mga lodi kung wala tayong naririnig dyan na audio kasi nakakabit yung camera, yung GoPro sa helmet. Pero hindi masyado na isaksak yung wire sa audio, no? So, palpak. Anyway, kikwento ko na lang, no? So, yung disgrasya na yan, nakikita nyo, puro mga police tsaka rescue yung nandyan. Dahil yung may tao dyan na nakahiga. Dalawa sila mag-backride na disgrasya sila. So, mapapansin nyo, yung nakahiga dyang tao, isa na lang dahil mas pinauna niya yung kasamahan niya dahil unconscious nga. Tsaka, malubha yung lagay nung kasamahan. Kaya mas priority niya, pero yung nakahiga na yan, kung mapapansin nyo, hindi siya makatayo dahil meron siyang possible fracture, no, sa hita niya. Hindi niya maigalaw, di niya mabuhat, pero nilagyan na ng tukod ng mga rescue. Nandyan din yung rescue. So yung mga rescuer dyan, nagpapasalamat sila sa magigiting nating kapulisan dahil sinamahan sila hanggang magdamag kasi padilim na yan, paggabi na yan. So, walang kailaw-ilaw dyan sa bandang lugar na yan. So, kaya yung mga pulis nandyan din kasi inaantay nila yung ambulance dahil inuna nga yung isa dahil unconscious siya. So, pumayag tong isa rin na magpaiwan. Gusto niya ipauna yung driver dahil nga hindi maganda yung lagay. Kaya, yan, nandyan yung mga kapulisan natin sa Marilaki para samahan yung mga rescuer natin, no? So, may kita nyo dyan, tumama sila sa barrier dahil nag-over. So, ang nangyari dyan sa mag-backride na yan, kung bakit napunta sila sa ganyan sitwasyon, is galing sila dun sa dulo na yun. Tapos, sabi ng mga kapulisan, rescuer natin, nakainom daw, no? So, mag-backride na yan, nag-overshoot sila papunta dun sa barrier. Kaya napunta sila dyan sa mga damuhan dahil tumama yung motor nila sa barrier. Talsikan sila talaga, sabi ng rescuer. Tapos yan, bumagsak na lang bigla sa mga damuhan. Pero tumama yung katawan nila sa barrier, bakal yan. Para siyang yung bakal na plate. Ang tibay ng barrier na yan, diba? Imagine niyo tumama yung katawan dyan. So, kaya yan, hindi talaga siya makatayo. Tsaka may fracture yung hita niya. Tapos yung kasamahan niya, unconscious talaga. So, dapat dyan sa mga pangyayaring ganyan, no, lagi nating sinasabi sa mga viewers na nanonood ng channel natin, tsaka paulit-ulit na kapag nakainom kayo, kung po pwede, wag kayong magmaneho kapag nakainom. O kung kailangan yung umuwi naman talaga, pwedeng magpahinga muna kayo, mga ilang oras, magpalipas. Sa ganun, mawala yung tama ng alak, no? Kasi napakadelikado po ang magbiyahe ng nakainom. Tulad po sa nangyari niyang dalawa na yan, no?
So sabi nila hindi naman daw karamihan yung nainom nila. Pero syempre kahit papaano, kahit di karamihan, tatama pa rin yung epekto niyan. So sabi ng rescuer, possible silang dalhin sa orthopedic, diretso sila ng orthopedic, no, dahil meron silang mga bali. So sa mga oras na yan, no, habang inaantay natin yung ambulance, sa mga oras na yan, hindi na talaga maipinta yung mukha ng lalaki. Talagang panay na yung hikbi ng mukha niya dahil sa sobrang sakit na nung hita niya. Tapos sobra pang lamig dyan ngayon sa Marilaki, no. So sinasabayan ng lamig yung sakit ng hita niya. Kaya ang ginagawa ng kapulisan natin, kinakausap-kausap siya na konting antay na lang, no. So ganun din yung ginagawa natin, pinapakalma natin siya dyan, kinakausap natin na konting antay na lang kasi papunta naman yung ambulance dyan. Dahil hindi niya na daw kaya yung sakit talaga, sobra daw talagang sakit. Gumagalaw pa nga siya dyan, pinipilit niya iangat yung hita niya pero wala. Yung isang tuhod niya sa kabila, nagagalaw niya pero sa kabila na hita niya, hindi niya na talaga maigalaw. Hindi kayang umangat o ano, kaya sabi namin, wag niya nang So, pinipilit niyang igalaw yung hita niya. Sabi namin, wag mo nang pilitin, no? Dahil hindi kaya talaga maiangat. So, mga lodi, paulit-ulit nang nangyayari yan dyan sa Marilaki. Talagang iba't ibang klaseng disgrasya na yan dyan. Pero, ganun at ganun pa rin kinakahinatnan. Yung iba worst pa talaga. So, wala. Hindi pa rin natututo talaga yung mga ibang rider dyan, no? Dapat isipin natin yung kaligtasan natin. Isipin natin na dapat may pamilyang, may mga nag-aantay sa atin pag nagra-ride tayo dyan sa Marilaki. Kasi kung racing ka dyan, ganyan talaga kahihinatnan mo dyan. Nakainom ka pa, tapos racing ka pa. So talagang may kalalagyan ka dyan sa na yan, lugar na yan. Dahil nga kung ganyan ang ginagawa mo, mali naman, public road yan. Tapos ganyan pa yung mga gawain. So talagang pag-isipan natin, no, dahil katulad nga ng sinabi ng rescuer dyan, no, para daw hindi pa rin nadadala yung mga ibang riders dyan. Racing pa rin daw. Hindi ba daw sila natatakot sa buhay nila? Na makakauwi dapat sila ng ligtas sa pamilya nila. Imbis makauwi sila ng ligtas, nauuwi yung iba sa ospital, karamihan orthopedic, o yung iba talagang pinaka-worst talaga, hindi na nakakauwi sa pamilya ng tuluyan, no. So, isipin natin yung buhay natin, mga lodi. Masarap talagang magpatakbo ng mabilis, lagi kong sinasabi. Bilang isang rider, hindi naman kagalingan mag-drive, pero masarap magpabilis mag-drive. Pero dapat nasa lugar tayo pag magpapabilis tayo mag-drive, no. Dahil tulad niyan, konting lagpas mo lang dyan, may kalalagyan ka. Kung hindi ka machuchugi dyan, makakadamay ka naman. Karamihan pa naman ng mga napupuruhan dyan na nadidisgrasya, yung mga nadadamay lang, no? Yung mga chill ride lang. Ang dami na dyang mga nadamay na malubha ang lagay. Ang gusto lang naman ng mga nadadamay dyan, chill ride lang sila. Kaso yung mga makakasalubong nila, kill ride ang gusto. Kaya yan ang mga nangyayari. Yung iba naman talagang disgrasya talaga. Tulad niyang nangyari na yan.